Sunday school ni Pastor ay ganito, no? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. At di tulad ng mga mangmang, ay tulad ng matatalino, at di tulad ng mangmang. Right? Amen. Amen. No? Paano nga ba namumuhay ang matatalino at paano din namumuhay ang mga mangmang? Pwede bang differentiate yun? Tapos sabi ganon, verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno na ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Right. And then, huwag kayong maglalasing. Ano? And then, so on. Ano? Bakit? Nasa iyo yun kung paano ka mamuhay. Kung namumuhay ka tulad ng mangmang, ang gagawin mo, maglalasing ka nga lang kasi hindi gawain ng matatalino yun. Right? Amen. Amen ba? Amen. Kung ikaw ay namumuhay ng matalino, susundin mo yung verse 18. Huwag kang maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Doon pa lang yun, ano? Halimbawa, tingnan nyo, sa Kawikaan, chapter 3. Differentiate natin ang mangmang sa matalino. Verse 32 hanggang 35. Simple lang ito, pero ilan lang ito sa pagkakaiba ng pamumuhay ng matatalino sa mangmang. Verse 32 ng Proverbs 3. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot. Yan. Ano yung isipang baluktot? Yan ang hangal na pag-iisip. Tama? Ngunit, nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Siyempre, matatalino po yung may takot sa Diyos. Right? Verse 33. Tignan niyo po. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama. Diyan ba kayo? Ngunit, ang mga banal ay kanyang pinagpapala. No, meron talagang po yan, may pagkakaiba, may distinction between the wicked and the righteous. Verse 34. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman. Hangal yung palalo, di ba? Pulis. Ngunit, kinalulugaron niya ang may mababang kalooban. Yun yung wise man. Then, verse 35, ang taong matalino'y magkakamit karangalan. Ngunit, puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Mga kapatid? No? Ilan lang po yan, ano? Then, balik tayo. Sabi nga nun, hindi na maglalasing. Kasi matalino ka. Yung mangmang naglalasing. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Tanong kanina, na paano daw ba napupuspos ng Espiritu Santo? No? Pwedeng meron pong manifestation, no? Kung paano ang isang tao po'y napupuspos. Paano napupuspos? Ang lumalabas sa kanyang bibig ay mga salmo, himno at awiting spiritual. Pero pag hindi pupuspos ng Espiritu ng Diyos, ayaw lumabas ang awiting spiritual. Amen. Amen. No? May tanong pa. Bakit sa Old Testament, no,
Nang bumaba ang banal na Espiritu, ay panahon na po ng Pentecoste o yung bago umakyat ang Panginoon. Ano? May panahon. Pero tingnan nyo po, sa unang Samuel, kabanatang 16, nung si Haring David ay i-anoint po bilang magiging kapalit ni Haring Saul, no, na maging hari ng Israel, tingnan niyo yung pangyayari. Verse 12 and following. 1 Samuel 16. Nagsimula tayo sa verse 12. Ang caption niyan sa ibabaw, pinili si David. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Bakit? Ang sabi ng Panginoon kay Samuel, wala dyan. Sa mga hinarap sa iyo ni Jesse, ang gusto kong maging hari ng Israel. Kaya tinanong ngayon ni Jesse ni Samuel, meron ka pa bang anak na wala dito? Meron po. Siya'y nagpapastol ng aming kawan sa parang. Sabing ganon, mayroon pang isang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Sagot ni Jesse, sinabi ni Samuel, ipasundo niyo siya, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Bakit po? Diyan sinabi ng Panginoon, kayo tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako sa puso po. Ano? Tingnan nyo. Verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kagisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin sa katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo. Ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Dahil ngayon po, pinasundo na si David. Nung panahon na yun, si David po, binatilyo, ibig sabihin, nasa age 12 pa lang siya. Verse 12 na. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse, siya'y makisig na binatilyo, malusog, at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. Nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. No? Ang tawag po doon, indwelling of the Holy Spirit. There are 3 stages of ang ng banal na Espiritu, work of the Holy Spirit. Ano? Ito ay isang katulad ng indwelling, nilukuban ng Espiritu ni Yahweh si David. Pero tingnan niyo po, mula noon, sumakanya ang Espiritu ni Yahweh, pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Tingnan niyo po, kay Haring Saul naman, ano nangyari? Samantalang, verse 14, samantalang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh. Maalis o hindi? Maalis. Maalis. Lilipat pa lang sa akin. Kasi hindi na po siya kailangan gamitin. Kung panahon na yun, kasi hindi panahon ng banal na Espiritu, umalis. Kung kanino lang pong tao kailangan gamitin, doon lang po nananahan ang banal na Espiritu. Naintindihan natin? Hindi katulad sa panahon natin, pag ikaw ay tumanggap, kumilala, sumampalataya sa Panginoon, ano po, nagdo-dwell ang banal na Espiritu. Maalis ba? Nanatili. Maalis? Tataks yan, di ba? Tingnan natin. Ephesians chapter 1. Verse 13 and 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Tingnan niyo po, nakarinig. Siyempre, yung pong narinig natin, pinanampalataya natin, ano resulta? Nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa Kanya.
Ano nangyayari? Pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Sealed naman ito. Sealed of the Holy Spirit. Nandiyan ba tayo? Pangalawa na yun ha, indwelling. Tapos po, ano ito? Sealed. Verse 14. Ang Espiritu ay katibayan na makakamit natin ng lubusan ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayoy ay pupurihin ng kanyang kalwalhatian. Then balik tayo. Naintindihan ba natin yan? Tingnan niyo po. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong mawit at magpuri sa Panginoon. Diyan ba kayo? Amen. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano naman po yan? Sa pag-awit natin, para bang pag naubos po yung karga ng gasol mo, ano tawag doon? Pag ikaw ay nagpakarga uli, refill. Right? Amen. Ang tawag naman sa atin, pag tayo po'y parang nalolobat na, infilling of the Holy Spirit. So, pangatlo yun. Indwelling, sealed, tsaka po, infilling of the Holy Spirit. Paano po nag-i-infill? Sino nagkakarga? Ang Panginoon ba o ikaw? Ikaw, pag naubusan na ng gasolina, yung bang gasolina lumalapit sa'yo, Hindi. Tao, lalapit. ikaw ang pupunta noon kasi dadalhin mo yung tricycle mo, motor mo, sasakyan mo, tama? Amen. Kung gusto mo ikaw ay ma-impel, mapuspos ng banal na espiritu, ikaw ang gagawa noon. Amen. Paano daw? Kailangan maawit ka ng mga himno, awit ng spiritual, salmo, kahit sa pag-uusap po. Tingnan nyo, pag ang pinag-uusapan natin salita ng Diyos, may ibang pakiramdam kang nararamdaman. May kinakarga sa iyo